Marami sa kabataan ngayon ang hindi nakakakilala ng lubos kay Benigno Aquino Jr. o mas kilala sa pangalang Ninoy. Ang alam lang ng iba, siya ang asawa ng dating Pangulong Cory at ama ni Pinoy at Chris, nakalarawan sa 500 pisong papel. Higit sa pagkakakilala niya sa kanyang mga kaanak, mga litrato at rebulto, sino nga ba si Ninoy Aquino at ano ang naging bahagi niya sa ating kasaysayan? Anong nangyari noong August 21, 1983 na kumitil sa kanyang buhay ngunit nagpasiklab sa pagbabago? Bakit siya hinirang na bayani? At bakit niya sinabi na the Filipino is worth dying for? Ngayong umaga, alalahanin natin ang kanyang buhay at bigyang pugay ang kanyang kabayanihan. Ito ang AHA, The Ninoy Aquino Special. Nagpapaalala ng isang pangalan ang mga larawang ito. Sino nga ba si Ninoy Aquino? Concepcion, Tarlac, November 27, 1932. Ipinanak si Benigno Simeon Aquino Jr. o mas kilala sa palayaw na Ninoy. Pangalawa siya sa 7 magkakapatid. Ninoy was our big bully. No? He enjoyed playing practical jokes on us. No? And because laki ng hagot namin sa age. So when he was already late teenager, we were just growing up. And of course, nagpapabully naman kami because after he bullies us, he gives us some money. I remember that when we were kids. Kilala ang pamilya Aquino bilang isa sa mga mayamang hasyendero sa Tarlac at tapat na mga lider ng bayan. Ang kanyang lolo na si Severiano Aquino, ang isa sa mga general na nagsilbi sa kauna-unahang Pangulong si General Aguinaldo. Naging mayor din ito ng Musya sa Tarlac. Ang tatay naman ni Ninoy na si Benigno Aquino Sr. ay naging senador noong administrasyon ni President Jose P. Laurel. Noong kabataan ni Ninoy, isa raw ito sa mga mahiyain sa eskwela. Bagamat average student lang siya sa elementary at high school, napakatalino raw ito noong naging college student siya. May mga nagsasabing minana raw ni Ninoy ang kanyang talino sa kanyang lolo. My father was also a senator. No? Idol na idol ni Ninoy ang tatay ko. Early in his childhood, remember he was, how old was he? He was already the youngest war correspondent. No? My mother didn't like the idea at all that he goes to Korea to be the war correspondent now. So the question is, how did he become the youngest war correspondent? Because nobody else wanted to go. 17 years old lang noon si Ninoy nang lumusob siya sa Korean War bilang isang journalist. Sa edad ng 21, pinakasalan niya si Corazon Cojuangco. Si Cory raw ang kanyang first and last love. Noong 1954, pinasuko niya ang mga rebelding Hukbalahap nang ma-appoint bilang emissary ng Pangulong Ramon Magsaysay. Kung ang Amerika may Wonder Woman, ang Japan naman may Astro Boy. Alam niyo ba ang Pilipinas may Wonder Boy? Tinatsagang Wonder Boy si Ninoy dahil sa kanyang kakaibang charisma. During his time, Ninoy made history by becoming the youngest elected leader for different positions. Tingnan nyo, sa edad na 22, hinirang siya na pinakabatang mayor ng Concepcion, Tarlac. 26 years old nang maging pinakabatang vice governor ng probinsya. And after 3 years, he became the youngest governor. Sa edad na 35, siya ang naging pinakabatang senador noon. Sabi nga ng marami, only the presidency awaited him. Ninoy had a gift of tongue. Gift of gab. Yun sinasabi nila. He can entertain a crowd anytime. And because of that, he always drew big crowds. When he was senator, he was the most matapang. I guess nobody wanted to take up Marcos at that time. Marcos was president and he was a very powerful president. Bilang senador, malalaking expose sa administrasyon ni Marcos ang kanyang inireport. Isa na dito ang 1968
Jabida Massacre Expose at ang sinasabing anomalya sa 50 million construction ng Cultural Center of the Philippines o CCP. Ang mga ito ang naging dahilan kung bakit tinatakan si Ninoy bilang numero 1 kalaban ni Marcos. Nang maganap ang Plaza Miranda bombing noong 1971, idinawit ni Marcos si Ninoy sa naturang insidente. Pinagbintangan itong komunista at mastermind ng pambobomba. All of a sudden, things turned around overnight. And martial law came in, and the guy with the gun, all of a sudden, became the mighty force. September 21, 1972. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. On that day, democracy died. Kasama ng ilan pang opposition leaders at human rights lawyers, hinuli at ikinulong si Ninoy. Sa loob ng 7 years and 7 months ng pagkakakulong ni Ninoy, hindi lang ang kanyang katawan ang nanghina, pati na rin ang kanyang interes sa pagkapangulo, unti-unti na raw naglaho. Paano nangyari ito? Silipin natin muli ang mga ilang oras ni Ninoy sa loob ng kanyang selda. I have been in solitary for 5.5 years, and you don't know, Mr. Nabal, what is to be alone 24 hours a day. It is not true what Secretary Enrile said that I am free to roam around here. That's not true. I am brought out 1 hour a day to exercise, and I am brought back to my room and I am locked up. For the last 5.5 years, I've been locked up alone in my room. 2 araw matapos ideklara ang martial law, hinuli si Ninoy at ikinulong. On September 23, I got a call late at night saying, I think it's September 22 ng gabi, that Ninoy is now in Camp Crame, pinik up na siya ng military. Ang kwartong ito sa Fort Bonifacio ang nagsilbi niyang tirahan at kulungan. We were allowed 2 visits. One on, basta ang ginawa ni Cory was isang day na visit nila sila lang. No? Another day is everybody. Sinasanay pa lang nga ng kanyang pamilya ang mga sarili sa pagdalaw kay Ninoy sa kulungan. Bigla na lang silang hindi pinayagang makita si Ninoy. I think it was February 23 of 1973 when we were told by the authorities in Fort Bonifacio that our visits to Ninoy had been suspended. March 12, 1973. Pinosasan, piniringan, at isinakay sa isang helicopter si Ninoy patungong Laur, Nueva Ecija. Tinawag na complete isolation of the worst kind ang pinagdaanan daw ni Ninoy sa Laur. They brought me to a mountain hideout in the Sierra Madre and placed me in a box. I had only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every second, and I was counting every second into minutes. And as the minutes marched into hours, and the hours into days, and days into weeks, I knew what loneliness meant. Tinawag na complete isolation of the worst kind ang pinagdaanan daw ni Ninoy sa Laur. Ikinulong siya sa isang malakahon na kwarto na halos 4 by 5 meters lang ang sukat. Tinanggal lahat ng kanyang mga gamit at damit. Walang nakaalam kung nasaan siya, ni ang kanyang pamilya. Araw-araw kinailangan raw niyang makiusap para man lang makainom ng tubig o makapunta ng banyo. Sa bawat araw ng halos 1 buwan, kapiraso raw ng kanyang pagkatao ay namamatay noong mga panahong iyon. When I was brought to Laur, where I had my real great spiritual crisis in Laur, I started from the beginning and I disowned God. Magkakaroon siya ng, disorientation. Umaga ba o gabi? Ilan araw na ba? They don't know di ba? Pangatlo, nagiging hyper-vigilant na sila. Parang konting ingay, konting kuskus lang, konting ingay na, nandiyan gising na sila. Kasi hindi nga nila nakikita ang ibang tao, and yet they long to have contact and communication. So these are the things na de-develop ng isang tao, lalo na yung tinatawag natin na prison culture. Ayon sa sulat ni Ninoy sa kapwa-senador niya noon at isa sa mga matalik na kaibigan na si Soc Rodrigo, bumaksak ang timbang nito mula 190 pounds to 148 pounds nang ipatapon siya sa Laur. Yung recommended kasi na weight loss is mga
at least for people who are trying to lose weight, 2 pounds lang per week dapat. Kasi yun lang yung safe weight loss para yung body natin hindi siya magpupunta dun sa stage na parang starvation mode, na parang kinakain nung katawan yung muscles natin. May mga haka-hakang natakot si Marcos na kumalat sa international community ang kalagayan ni Ninoy at ang paglagay sa solitary confinement. Kaya't makalipas ang 1 buwan, ibinalik si Ninoy sa kanyang kulungan sa Fort Bonifacio. Dito siya nanatili ng halos 8 taon. Ito ang building number 2 sa Legazpi compound ng Fort Bonifacio ngayon. Ito ang aktual na selda kung saan nakulong si Ninoy. Sa Aquino Center sa Tarlac, matatagpuan ang replika ng selda ni Ninoy. Habang nakakulong, umabot sa humigit kumulang 5,000 books ang kanyang binasa. Wala siyang ibang kagamitan sa kanyang selda maliban sa kama at ang kanyang typewriter. Dito rin niya sinulat ang kanyang mga liham para sa mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Dahil hindi niya makakasama ang kanyang panganay na si Balsi sa 18th birthday nito, nagpadala siya ng sulat na kung saan sinabi niya ang labis na pangungulila. My dearest Balsi, I write you this letter with tears in my eyes and as if steel fingers are crushing my heart because I wanted so much to be with you as you celebrate your legal emancipation. Now that you have come of age, my love, a voice tells me that I am no longer young and suddenly I feel old. At sa isang dingding doon, minamarkahan niya ang paglipas ng araw na ang gamit na panulat ay kanyang mga kuko. Habang nasa kulungan si Ninoy, sinampahan siya ng sari-saring kaso at iniharap sa isang military trial. Inakusahang rebelde at komunista. Bilang protesta sa mga hindi makatarungang bintang sa kanya at sa sistema ng gobyerno, 40 days na nag-hunger strike si Ninoy. Pag wala siyang natatanggap na pagkain, ang basal niya or yung usual state niya is may acid siya na pinaproduce. Pag walang pagkain yon para ma-neutralize yung acid, so mag-overproduce ng acid yung katawan or yung tiyan, yung stomach. And then, eventually, yung acid na yun, which is supposed to be protective para sa katawan, nagiging harmful kasi yung gagawin is i-erode niya yung stomach wall. So, magkakaroon ng mga gas-gas initially, yun yung gastritis, tapos eventually magde-develop into an ulcer. On May 13, 1975, 40th day ng kanyang hunger strike, naging critical ang kondisyon ni Ninoy at itinakbo siya sa V. Luna General Hospital to be medically revived. My mother cried, and my wife, naturally, and my children, but I was determined. I felt that I've served a full life, and it was time to go. But somehow, on the 40th day, I was struck by that letter of Father de la Costa to me. And he said, "Do you think by trying to die you are being courageous?" He said, "You're not being courageous, you're a coward. It is more courageous to go on living." 1977, lumabas ang resulta ng military tribunal at sinentensyahan ng kamatayan si Ninoy. Pero imbes na matakot, lalo pang lumakas ang loob ni Ninoy para lumaban hanggang sa hindi natuloy ang sentensya. Makalipas ang 1 taon habang nasa kulungan, tumakbo si Ninoy sa batasang pambansa elections. Bagamat hindi siya pinayagang mangampanya, malakas ang sigaw ng bayan para sa kanya. Ngunit hindi pa man natatapos ang botohan, pinabilang na ang mga balota at wala ni isa sa mga kasamahan ni Ninoy sa Liberal Party ang nailagay sa pwesto. March 19, 1980, habang nagjo-jogging sa labas ng kanyang selda sa Fort Bonifacio, inatake sa puso si Ninoy. I said, what's wrong with me? You have blocked arteries and you must undergo an emergency triple bypass, otherwise you may die in 6 days to 6 months. I told them, where can I have my operation? Dito lang po, sa Heart Center. And that's the Heart Center of Imelda Marcos. Nakiusap si Ninoy sa Administrasyong Marcos kung maaring payagan siyang mapagamot sa Amerika. At parang himala, ng araw ding yon, pinalipit siya patungong Estados Unidos. Happiest days of her life. Yan yung description ng ating Pangulong Cory Aquino
Noong pumunta sila sa Amerika noong 1980 to 1983, kasama ang kanyang asawa na si Ninoy at ang kanilang mga anak. Pero nung naisipan ni Ninoy na bumalik sa Pilipinas, hindi nila alam na yun ay pagtatapos sa kanilang maliligayang araw. Sa Dallas, Texas, sumailalim si Ninoy sa coronary artery graft bypass surgery o kung tawaging ay heart bypass. Matapos ang kanyang mabilis na recovery, namuhay ng masaya at tila normal na pamilya ang mga Aquino sa Boston, Massachusetts. Pero makalipas ang 3 taon self-exile sa Amerika, nagbalik bansa si Ninoy. I have to come back. I have to come back. I have to do something drastic that people will see through that it's not a gimmick. He was so convinced that there will be a big upheaval if Marcos goes just like that. Ang layunin ni Ninoy Aquino noong panahon na yun ay kailangan merong bumalik at magsabi kay Marcos ng totoo. Dahil may sakit na nga ang tao, matanda na siya, medyo sanay na mas talagang sa kanya lahat ang kapangyarihan, baka wala man lang nagsasabi sa kanya na hindi ka na popular, hindi na naniniwala ang mga tao sa iyo. Bago pa man siya umuwi, naramdaman na ni Ninoy na may naghihintay sa kanyang panganib sa Pilipinas. Maybe there's a real assassination group that trying to scare me. And if I back out, then they'll come out in their headlines and say he got scared about the assassins. If I insist in coming home and I get shot, then they can always say, now look, we told you it was an assassination plot. Iisip din nga ni Ninoy Aquino na kahit may mga banta sa kanyang buhay, kailangan pa rin niya ipursige ang pagbabalik dahil unang-una ang silbi ng ang buhay ng isang gusto maglingkod sa bayan ay talagang malungkot kung wala ka sa Pilipinas. Isa sa kanyang paghahanda ay ang pagsuot ng bulletproof vest. Alam raw kasi ni Ninoy, tiyak na may magbabanta na siya ay patayin. Ano nga ba proteksyon na nabibigay ng isang bulletproof jacket sa isang tao? Sa tulong ni Isabelo Silvestre Jr. ng Firearms Investigation Department ng NBI, malalaman natin ang kasagutan. Yung mga bullet vest, may tinatawag tayong level 1, level 2, level 3, ganyan. Ngayon, yung mga level 1, ano lang yung mga fiber ang nasa loob nun. Na, mga ganito lang yun. Tapos yung mga level 2, all 3, may ano siya, yung trauma plate na tinatawag, pwede na sa mga pang-rifle. Dahil sa kapal ng laman ng isang bulletproof vest, umaabot sa 20 pounds ang timbang nito. Okay, ito magiging eksperimento natin. Target natin, buko. Makikita natin ang epekto pagka walang bullet vest sa isang buko. Kunwari sa tao. Ngayon, titistingin naman natin ngayon ang isang buko nandun sa loob. Lagyan natin ngayon ng bullet vest para makita natin kung tatagos doon sa loob. Yung bala na tumama sa bullet vest, nade-deform siya. Yung original shape niya dati, nagkakaroon siya ng deformity lang ng bala. Safe nga raw ang magsuot ng bulletproof vest in times of danger. Pero sabi nga ni Ninoy, hindi pa rin ito sapat. I can only be protected from here to here. You see, this is the latest bulletproof vest that I will be wearing. You know, this Kevlar on top here to protect the back part on this side. But as I said, this is only good for the body. But in the head, there's nothing else we can do. Sa kahuli-hulihang interview ni Ninoy sa Taipei, isang araw bago magbalik sa Pilipinas, naging makahulugan ang kanyang mga pahayag. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over you. And I may not be able to talk to you again after this. August 21, 1983. Gamit ang passport na may pangalang Marshal Bonifacio.
Sakay si Ninoy ng China Airlines Flight 811 na nakatakdang lumapag sa nooy Manila International Airport. Higit 1,000 sundalo ang idineploy sa airport noong araw na yon. Senyalis ng malaking paghahanda sa pagbabalik ng isang mahalagang tao sa ating bansa. Kasama na rin ang isang request mula sa yumaong Vice Presidente Doy Laurel na umanap naman ng paraan para igarantiya ang seguridad ni Ninoy Aquino pag-uwi. Binuo ang Oplan Balikbayan at hinati ito sa 4 na bahagi. Una na rito ang Implan Alalay. Ang plano sa pagsundo kay Ninoy mula sa eroplano hanggang sa sasakyan na maghahatid sa kanya sa pitan. Nakasaad sa Implan Alalay na 3 sundalo ang susundo kay Ninoy sa eroplano. Ang mga sundalong ito ang maghahatid sa kanya papunta kay Captain Felipe Valerio na siya namang maghahatid kay Ninoy sa Fort Bonifacio sakay ng Aviation Security Command Van o AVSECOM van. Sa Plan Alpha, si Ninoy ay nakatakdang idaan sa enclosed tube papunta sa isang remote holding room at diretso sa AVSECOM van. Sa Plan Bravo naman, siya ay idadaan sa bridge stairs kung saan naghihintay na ang AVSECOM van sa tarmac. At lumapag na nga sa Maynila ang eroplanong sinasakyan ni Ninoy. I have promised to return. I have returned against all odds. 3 sundalo nga ang sumundo sa kanya mula sa kanyang upuan. Inibitahan kayo dito. Ako? Saan tayo pumunta? Dito. Okay. Decline to, Brad. Sige, Brad. Thank you. Ayon umano sa last-minute instructions ni AVSECOM Chief General Luther Custodio, ang susunding plano ay ang Plan Bravo. Sa pagbaba ni Ninoy sa bridge stairs kasama ang 3 sundalo, nagsunuran ang members ng media na kasama niya sa eroplano. Habang abala ang lahat sa pagdiskarte sa pagsunod kay Ninoy, ilang putok ng baril ang narinig ng lahat. At ito na ang mga sumunod na imaheng natunghayan ng sambayanan. Si Ninoy nakahandusay sa tarmac, tila wala ng buhay. Pinag-aralan ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortuna ang autopsy na ginawa sa katawan ni Ninoy. Dead on the spot nga ba si Ninoy? Oo. Seryoso yung tama niya. Siguro ano lang yan, segundo. Mahaba na siguro 1 minuto. Kasi tinamaan yung kanyang utak. Sinasabing .357 Magnum revolver ang baril na ginamit sa pagpatay sa dating senador. Pero, kaiba ito sa naging conclusion ng Japanese sound expert na si Dr. Matsumi Suzuki. Mas malapit daw kasi ang tunog ng baril sa .45 caliber pistol kaysa sa .357 Magnum revolver. Sino nga ba pumatay kay Ninoy Aquino? Si Rolando Galman ba o isa sa mga sundalo? Simula pa lang may 2 theories na ang nabuo at inihain sa investigasyon. Busisiin natin muli ang magkaibang paliwanag ukol dito. Ayon sa bersyon ng militar, binaril daw si Ninoy ng isang lalaki. Ang itinuturo nilang gunman, si Rolando Galman. Pinutukan daw ni Galman si Ninoy habang naglalakad ito sa tarmac patungo sa AVSECOM van. What if nga, yung gunman ay nasa baba, tapos nun, ganyan pa rin yung posisyon ng katawan ni Senator. Saan dadaan yung bala? Back! So, hindi siya bababa dito. Mas likely siguro pa ganyan. So the exit will be somewhere here sa forehead. Pero kung ikukumpara raw sa mga naging sugat ni Ninoy sa batok at sa baba, hindi tutugma ang teoryang ito. Ang argument mo naman ay, baka naman yung ulo niya ay ganyan lang. But just the same, kapag ang isang tao ay nakatayo on a flat surface,
presumably, hindi naman siya nakatingala o nakayuko ng ganyan, hindi naman siya nakahiga. Gumawa sila ng theory na hindi naman dire-diretso lumabas yung bala sa baba. Pero, actually, tumaas muna, pagkatapos, bumaba. Yes, parang ganun yung kanilang argument. But the thing is, hindi nga ganun ang ginagawa ng bala sa loob ng katawan. Unless you're talking of small caliber, weak bullets. Okay? Ang teoryang ito naman, tila tugma sa mga naging sugat ni Ninoy sa batok at sa baba. Iba naman ang bersyon ng apat na sinasabing mga eyewitness sa pangyayari. Ayon sa kwento ni Rebecca Quijano, Ramon Balang, Jessie Barcelona at Olivia Reyes Antimano, binaril daw si Ninoy ng isang sundalong nasa likod nito habang siya ay bumababa sa bridge stairs. And ito yung isa pang teorya. More likely, yung posisyon ni Senator Aquino was not really on the tarmac when he was shot, but he was actually still on the stairs. Ang tingin ko talaga ay yung bala simply went straight from the back of the head, behind the left ear, and then straight out chin. Mas nasasagot actually nung ebidensya yung pangalawang senaryo. Sa kabila ng dalawang pagdinig sa kaso sa ilalim ng Administrasyong Marcos at Cory Aquino, sa kabila ng paghatol at pagkakakulong sa mga akusado, sa kabila ng mga haka-haka kung sino nga ba talaga ang utak sa pagpatay, nananatili itong isa sa pinakamalaking misteryo ng ating kasaysayan na hindi pa rin binibigyan ng kasagutan. Isa lang ang malinaw, after 28 years, napatalsik ang dictatorship at nakatikim ang mga Pilipino ng tunay na kalayaan. Lahat yan dahil sa kabayanihan ng isang matapang at dakilang bayani na si Ninoy Aquino. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, di na usong mangmang, lamang ang may alam. Aha! We should not depend on one man. We should depend on all of us. All of us are expendable in the cause for freedom. And therefore I say, stand up now and be a leader.